Na-frame up po ako na ako daw po ang nagnakaw ng alahas ng amo ko. Una po kasi ay kinuha ng kapatid ng amo ko yung jacket ko po. Nung binigay ko ay wala pong anumang bagay yung sa bulsa. Pero nung pagbalik po sa akin, meron na pong alahas. Una ay hindi ko po alam kung kanino. Kaya po dapat itatanong ko po sa amo ko kung kanino. Nang biglang sabihin ng kapatid ng amo ko na ako daw po ang magnanakaw. Ako raw ay nagnakaw ng kanyang alahas. Ano po bang pwedeng gawin na legal? Yung kaso ho, actually pwede ho siyang katulong, pwede mag-file ng si Karel, no? Karel. Pwede mag-file ng perjury kapag kinasuhan siya. Malinaw dun sa kwento, kahit na ganun na parang parang talagang frame up, pero sa katotohanan, in reality sa pagkasuhan na, mahirap i-prove ho yun, lalong-lalo na kapag yung nanakaw ay nandun pa rin sa lugar at nahanap in the same place, nasa possession nung sinasabing ni Karil. So, yan ay mga circumstances kasi na parang beyond common sense at uncommon na kahit nakasuhan ka, hindi siya kapakapaniwala na ikaw mismo na nagnakaw ay ipapakita mo na nakuha mo pa doon sa sarili mong jacket, no? Kahit na parang mahirap ho yun. Hindi ho ganun yung usual na pagnanakaw. So, pagdating sa korte, kung kinasuhan man si Karel, malamang maa-acquit siya sa kaso kasi nangyayari ho dyan, ang normal na sitwasyon kapag ikaw nagnanakaw, una, tinatago. Pangalawa, hindi dun nilalagay sa isang lugar na kung saan ikaw yung pwedeng paratangan. Pangatlo, na-recover. Hindi ho ganun sitwasyon. Normally, sa mga katulong nare-recover yan sa labas na ng bahay. Hindi pwedeng ma-recover, hindi pwedeng ang may hawak nung pagkahuli ay yung katulong mismo. So hindi ho mahirap i-prove ho yun. So madi-dismiss, maski sa piskalya ho yan, madi-dismiss. Pero napakasakit yung sitwasyon. Kasi biruhin mo sabi nga nung amo niya pinagkakatiwalahan na siya. So tingin ko wala siyang problema. Dapat nga pwede siya mag-file ng damages doon sa kapatid ng amo niya.